Hi, I'm Luis. And I'm Julius, And and we we are are the the Balsters! Balsters. Yes, magandang araw na naman sa ating mga kabalsters. Uy, namatay ang namatay yung background light Kaya namin. nga, nahuhugot. Okay, yan, nahugot. So, yabo na nga. Kaya ano na yan? Okay, ganyan talaga. Oo. Mga ilaw namin. Di kasi So, nakasaksak anyway, welcome sa another episode ng Bal Trip, ang kwentuhang bawal. Mabad Trip. So, ngayon ay episode 21 tayo, di ba? Wow, welcome to episode number 21. Pero bago ko sabihin yung topic natin for today na may kinalaman sa pinapanood namin sa Netflix ngayon. Na-addict pa noorin Oo. Ngayon lang ulit pala tayo nanood ng K-drama. Oo, totoo. Very feels good lang yun K-drama. Yun yung topic about ano yun? The translation of love. Can love this be translated? Can love this beat. Can this be love? Can this love be translated? Yan, by Netflix. Diba? Yan yung current na pinapanood Yun. namin. Yung binibinge. Kayo, ano mga pinapanood nyo? Kasi hindi pa namin natapos si Stranger Things. So, dito muna kami sa medyo, ano lang, pang-light Cute lang. Oh. Cutie-cutie. Cute. Kasi maganda yung mga locations niya. Diba? Almost every episode, iba-iba yung Totoo. location. Pinakamaganda doon, syempre yung favorite namin, Japan. Diba? Kamakura yung location, saka Enoshima. Although, di pa natin napuntahan yung Enoshima diba? Nag-Canada rin sila. Tapos may parang yung iba yata sa Europe gagawin no? So, tingnan natin, abangan natin mga susunod abangan na natin. episodes. But ang maganda kasi doon is parang travel di ba? Yung pinaka-tema nung kaya feeling palabas. ko yung mga mahilig mag-travel na gusto nila yung Can Love This Be Translated kasi nadadala ka nila into different places. Oo, parang gusto ko tuloy magpunta ng Canada para makita ang Aurora Baler. Gusto bang makita ang Aurora? Aurora Quezon. Anyway, at dahil dyan, yun yung topic natin. Dahil syempre, traveling naman ngayon ang pag-uusapan natin. Balik tayo sa specialty ng The Balsters, ang traveling, di ba? Travel season pa rin naman Travel kasi. season, lalo ngayon winter sa ibang bansa, especially sa Japan, Korea. At wag na tayong lumayo, malamig dito sa atin ngayon. Malamig. Welcome sa Tagaytay, Marilao. Oo, ang lamig talaga. Lamig, di ba? And dahil 2026 also travel season in January and paparating na February, ang topic natin is about first of the many. The do's and don'ts for first-time travelers. Yan. Episode 21, first of the many. The do's and don'ts of the first-time travelers for 2026. So, syempre, 2026 ngayon, for sure, merong mga iba na first time magta-travel. Oo, kasama sa bucket list nila na makapag-travel ngayong taon Yes. sa ibang bansa. Sa ibang bansa, international. So, yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat dapat gawin? at hindi dapat practical thing na pwede mong gawin based on our experience. Diba? So, we'll talk dun lang sa mga naranasan namin. We're not totally expert. Oo. Diba? I-comment nyo naman below. I-comment nyo kung ano naman yung tingin nyo pa, yung pwede nyo idagdag na do's and don'ts. Baka malay nyo, may mga matutunan din kami. Oo, yes. Diba? So, it's a very exciting topic. So, simulan na natin. Diba? Siyempre, first time mo mag-travel. Diba? Plano mo ngayong taon, magbubook ako. Yun doon natin simulan sa pagbubuk, sa paghahanap ng flight. Diba? Kasi hindi ka makakapunta na ibang bansa kung hindi ka maghahanap ng flight. Diba? So, before you book, anong mga do's na tingin mong pwedeng gawin? Before you book, syempre, alamin mo muna kung saan ka pupunta. Yun, tama. Syempre, at kung kailan ka pupunta. Ano kaya gagawin mo? Pag halimbawa, ginawan ka na lang ng GC. Inad Japan na GC lang. 2026. Binook ka na namin, no? Parang ganun. So, yun yung pinakauna mong dapat gawin bago ka mag-book. Dapat meron ka ng certain place kung saan mo gusto pumunta at kailan mo gusto pumunta doon. Tama. And syempre, pag nakapili ka na kung saan ka pupunta at kung kailan, alamin mo yung mga requirements, whether visa-free country ba siya or not. Diba? Kasi importante yun eh. And, syempre, passport. Syempre, kailangan validity ng passport mo. Kailangan niya, kailangan naman talaga yung passport mo is valid 6 months prior. So, yes. If 6 months below, hindi na yan pwede, mag-renew ka na, palitan mo na yan. Tama.
Kumuha ka na ng bagong passport. Kahit sabihin mo na parang, ay, ano naman, medyo maluwag ngayon yung passport, appointment system. Oo. Pwede pa yun sa susunod. Hindi. Kung Yes. tingin mo, at least, mga 6 yung sinasabi nga ni Bal, mga 6 months, Ako mag-ano ka usually na. 1 year ako 1 year, nagre-renew. pwede na di ba? 1 year ako nagre-renew. Pwede ka na mag-renew ng passport. Kasi 10 years na rin naman yung passport natin. Yun nga. Yun naman yung kagandahan din dun. And, syempre, at the same time, bukod dun sa pag-check ng passport mo, pag-check ng mga... Yeah, kung may visa, syempre, visa. kung may visa dun sa country na yun, i-check mo sa website kung ano ba yung kailangan na requirements. Yes, Para tama. makakuha ng visa and gaano ba katagal kumuha ng visa. Mm. Especially sa Japan ngayon, nakita natin na Sobrang dapat hirap kumuha ngayon. ang travel time mo na ay sa May na. Tama. Kung halimbawa ngayon, January 25, or 24, 25. 25 na, 25 pala, sorry. O January 25. So, Diba kung ngayon ka magbubook, mm. di ka na, tas alis ka ng March, di ka na di ka na makakuha ng slot. visa noon, yes. So, dapat May na yung alis mo. So, yun yung mga kailangan na things na consider. Usually, kailangan yan is yung mga, kung nagtatrabaho ka, yung ITR, COE mo. COE. Pag first times, kailangan minsan ng birth certificate, marriage Yes. certificate. Tama. So, those things na kailangan mo siya, i-search na lang din sa website para malaman mo yung mga requirements na hinihingi ng embassy. At syempre, bukod dun sa sa mga work-related, kailangan mo rin magpakita ng mga finances mo. Yes. Bank statement mo, di ba? Or bank certificate mo, di ba? Good for at least 6 months, ganyan. So, depende sa requirements ng country na pupuntahan Yes. mo. So, you better search dun sa website ng embassy na lang para Tama. malaman mo. And also, may form din naman dun. So, ganun lang din. Search At lang din. makibalita ka sa mga forum, sa mga Groups, Facebook yes. groups, di ba? Pwede kang sumali dun para makita mo ano yung status o ano yung nangyayari ngayon sa pagkuha ng visa to a particular country. Especially Japan. Yes, oo, yes. Diba? It's a very critical kasi syempre yung iba gusto nilang magpunta ng cherry blossom season. Diba? So, tapos nakapag-book lang sila recently. Gusto mag-apply pa lang sila ng visa. So, medyo mahirap. Yeah, Diba? May medyo kilala tricky. tayo, diba? Sa Cebu pa nakakuha ng visa. Pero Ay, nakapag-apply. Pero nung January na. First week yata ng January. Yeah. Pumunta pa sila ng Cebu. Pero ngayon kasi full na lahat eh. Full Diba? na sa lahat ng BFS. Whether Cebu, Davao, lahat na. Puno na sila. So, bukod sa pag-check ng visa requirements and passport mo, kailangan mo ring alamin. Anong season ka ba pupunta? Yeah. Diba? Ano ba yung weather doon? Like what I mentioned kanina, alamin mo kung kailan ka pupunta. Yes, tama. So, kasama doon sa pag-alam is alamin mo kung ano yung weather. Oo. Kasi minsan, halimbawa ganito. Let's say, Japan or Korea. Nakita mo, uy, may mura. July, Oo. August, sobrang mura na to. Book ko na to. Okay lang naman yun. Wala naman problema doon. Hanggat di mo nalalaman na summer season yun sa kanila. Pero kung okay lang naman sa yung summer Yeah, season, you can wala namang go. problema doon. Pero yun lang, please take note na medyo mainit siya. Oo. So yun, kailangan mo i-consider Yeah. yung panahon doon. So, do some research about that. Diba? Hindi lang naman dahil sa weather, pero kasi yung mga damit na dadalin mo din. Oo. Baka hindi akma. Mm-mm. Mamaya nagdala ka ng Kaya jacket. mo kailangan i-search yung weather kasi kailangan mo malaman kung ano ba yung, doon nakadepende naman kung ano yung mga bagay na dadalin mo. Oo. Like, example, kami ni Bal, pag halimbawang nakapag-book kami na ang pupuntahan namin ay hindi naman winter. Mm-mm. So, minsan, tapos medyo maiksi lang, hindi na kami nagdadala ng ekstrang bagahe. Shared na kami Shared sa na isang kami. bagahe. So, Hindi kasi na kami mga light- tig-isa. Oo, kasi mga light lang din naman yung mga damit na susuotin mo. So, very important yun. Oo. Siyempre, pinaka-dus na pwede mong gawin, mag-set ka ng realistic budget Tama. para hindi ka mag-overspend at mag-underspend So, din. better Do some research. do some research before umalis para malaman mo magkano ba yung budget mo dapat sa isang araw. Oo, tama. Ano ba yung mga kailangan mo gastusin doon? Or, Including transpo and food. yes. Especially yun. Oo. At syempre, yun yung ilan sa mga do's. Yes. So, let's go naman pagdating sa mga don'ts before you book. So, number 1, tingin namin, yun nga, bago ako mag-book, huwag ka lang mag-book dahil lang nakita mo mura. Oo. No, although, syempre, it's a good factor din eh. Doon ka babalik doon sa
dus kanina na i-check mo yung weather kung okay ba yun or hindi. Kami naman ni Bal kasi meron kaming, alam na namin yung dates na ayaw namin, which is yun nga yung mainit. Kaya kapag sale yung dates na yun, definitely hindi namin yun binubook. Oo. Kasi parang may mga na-research na kami tungkol doon. Meron kaming makilala na naka-experience naman ng dates na ganun kasi. So, ano pa? Tingin mo? ano to? Don't? Don't. Wag ka lang umasa sa isang search engine sa pag-check. Oo. Let's say sa TikTok, wag ka lang magmasa doon, mag-search ka rin sa Facebook, YouTube, YouTube, Google, Instagram, yan. Oo. Marami naman ng travel content creator na nag-cater ng mga travels. different platform. Kailangan mo kasi ikumpara. Kailangan Oo. wag lang isa. Kasi hindi naman parehas yung na-experience ng bawat isa. Tama. So, pwedeng maganda yung na-experience ng isa, yung isa hindi. So, check mo pa rin para matawag doon, mabalanse or natansya mo kung saan talaga. Makapamili ka ng maayos. Yes. Okay? So, next naman, in terms of, syempre, nakapag-book ka na. Bubuk mo naman is yung accommodation mo. Diba? Or sorry, kanina pala is before you book. Ngayon, nakapag-book ka na ng flight and accommodation. To book flights naman. To book flights, ano naman yung mga do's and don'ts? Usually, Sa do's muna tayo. pag flights kasi we book early. The early the better. O minsan nga parang 1 year or mga 8 months, 6 months pa prior yung trip, binubuk na namin. Kasi nandun naman yung seat sale kasi. Tama. Kaya siya maaga na book kasi seat sale siya. So, kaya yun yung isang factor niya. Tama. At the same time, yung joke, yung ginastos mo yung binook mo daw kayo, at tapos after 6 months mo pa ibig sabihin, bayad travel, na. bayad Libre na yung trip mo. hindi na yun yung pinagkagastusan mo. Mindset ba? Oo. Also, in terms of accommodation, let's say nakabook ka na ng flight, sa pagpili ng hotel, lalo kung commute ka, it's very important, piliin mo yung accommodation na very practical, na malapit sa train or public transport. Oo. Importante. Kami ganun ginagawa namin. Ngayon, ganun na. Ayaw na namin ng malayo. Di ba na-experience natin yung malayo before? Saan nga ba natin experience? Pero parang meron tayong experience na ganun eh. Hindi naman sobrang layo, pero parang mahaba lang yung lalakad. Parang mga 10 minutes pa yung walk. 10, 11, 12 minutes. So, parang ganun yung lalakarin, which is hindi na practical. Para sa mga trentahin. Ang hirap eh. Mahirap siya. So, we better book na lang yung kung hanggat maaari yung nasa labas na lang, nasa baba na lang yung ano. Oo. Or konting lakad lang. Example, mga 5 minutes. Hindi man siya malapit sa train station. Pero mga 5 minutes let's say, yung tour na, let's say, nagbook kami ng tour. Bawa sa Klook. Malapit lang dun yung pick-up point. Oo. Parang ganun. Saka yung drop-off point. Para hindi rin mahirap sa part namin. Para di na kami bumabiyahe. Oo. Like yung nag-Taiwan tayo, Ximending yung napili natin pagstayan, di ba? So ngayon, yung hinanap natin sa Klook na tour, yun dun lang within din sa Ximending yung pick-up para di na tayo magmasahe papunta dun sa Taipei main station. Exactly. So, ganun. Kasi baka mamaya minsan nag-book ka sa area na, ito sikat tong area to kasi ganito, ganito. Pero malayo naman pala sa transport. Oo. And, hindi porket mura, bubuk mo na siya. Minsan kasi, akala mo nakatipid ka. Oo. Pero eventually, yung pagod mo naman yung kapalit. Mas mahirap. Yung magsasacrifice. So, yung difference naman nun, definitely a few hundreds or 1,000 lang. Hindi siya yung sobrang, halimbawa, 3,000, 4,000 na yung difference. Hindi naman yun ganun. So, parang, if you will spend a few hundred pesos for an accommodation, for convenience pala. Tama. Correct. So, I'd rather book that one kesa yung magbubook ako ng sobrang mura na parang 500 lang yung difference pero maglalakad ako ng 15 minutes. Lugi ka. Kasi at the same time, kasi mamaya late ka magising. Mag-ahol ka. Diba? Maiwanan ka pa. Iba yung feeling. Alam mo, iba yung feeling na pag last na sampa mo sa tren, last na sampa mo doon sa hagdanan, doon sa station, tapos nakita mo na yung hotel mo. Lalo kung pagod na pagod ka sa buong araw na biyahe. Ayan na.
Tapos, ganun din naman yung feeling kapag pupunta ka Oo. na parang, ito lang yung train station. So, Tama. ayun. Ayun, ang tandaan nyo, mag-book kayo malapit sa train station or public transport or yung madaling pick upin. At the same time, importante, pag nakapag-book kayo, yung mga booking confirmation, save nyo sa cellphone nyo. Oo. Di ba, huwag Kahit kayong umasa screenshot na, lang. screenshot nyo kasi iba parang okay na yan. May internet naman. Paano kung nawalan ka ng internet? Yes, nalobat. Nalobat ka, di mo mapakita yung confirmation mo sa hotel or what? Diba? At least, Mag-charge ka muna. kailangan may backup ka. Kung magkasama kayo, Dapat yung isa, sendan mo rin ng kopya yung So, kasama mo. like kami ni Bal, sa Viber namin sinisend. Or kung gusto mo talaga super safe ka, mag-print ka. Okay, Google Drive. Kaya print. Kung Pero kami ni wala Bal, kang para pares meron sa Viber namin sinisend. Uy, nantok na siya. Sorry. Ito ba, pinaka-importante, syempre, pagdating sa accommodation, para pag nag-book ka, alamin mo yung mga different travel app na nakakatulong. Especially Agoda and Klook. Agoda, Klook. Marami pa namang ibang apps. Pero Agoda and Klook, yung trusted namin ni Bal. Para mas maka-discount ka. Tsaka syempre, meron tayong code discount dyan. code dyan. Syempre. So, ayan. Alam nyo na yan. Oo. Sa Agoda, pagdating naman sa hotel, Balster Agoda ang gamitin mo. At pagdating sa activity ay Agoda Balsters. Yes. And then sa Klook, merong mga nagbago, pero pwede nyo pa rin naman gamitin yung code namin, especially sa hotels. So, pwede nyo gamitin yung Klook code namin, the Balsters. Yan. Lalo, ngayon, di ba, parang pwede mong gamitin once. Once na lang. Pag existing users. Pag existing users, pero kung halimbawa first-time users, up to 3 times naman. 5? 5 times. Nalito. 5, yeah. Oo. So, ayun, ganun naman siya. So, syempre tayo, kung saan naman tayo makakatipid at magiging convenient sa atin. Tama. Hindi lang siya pala, basta makatipid pala. Yung convenience. Yung isa yung factor. Kasi yung convenience, mas makakatipid ka sa oras. At diba? sa pagod. Ano naman yung mga don'ts? Actually, yung doon, sasabi ko na kanina yun. Huwag ka mag-book ng malayo sa train station, public transportation. Mamaya mura, pero sobrang hassle. Oo. So, huwag kayong mag-book nun. And syempre, since paplanuhin mo na maayos yung travel mo, huwag ka mag-overpack. Oo. Ito baka kailanganin to. Ito baka kailangan kong dalhin. Ito, ganito, ganyan. Dala ako tsinelas. Dala ako ng 3 sapatos kasi baka masira. Or ganung bagay. Especially sa Japan, yung toiletries, di mo na kailangan mag-bound kasi kompleto yung toiletries nila. Pati nga skincare, kompleto sila. Pero syempre kung may personal skincare, syempre, tama. Pero yun lang, yung toiletries, pwedeng wag na kayong magdala kasi nandun na sila. Pero syempre, except deodorant, no? So, wala sila nun. Pero yun, sobrang kompleto na yung toiletries, hindi nyo kailangan magbaon. So, at least, diba, less na siya into packing things. Tama. So, syempre, tapos ka nang makapagplano before you book, nakapag-book ka na ng flight and accommodation, paalis ka na ngayon. Documents and sa immigration thing. Ito, marami mga dito eh. Syempre, iba natatakot kasi may mga first time, kinakabahan, napabasa nila sa social media na offload, hindi napayagan. Okay. Syempre, ihanda mo yung passport mo, return ticket mo, at hotel details mo, dapat alam mo. Kailan ka pupunta ron, kailan ka babalik ng Pilipinas. Yun naman yung usual na tanong kailan yung balik mo? Kailan balik mo? So, ano gagawin mo dun? Oo. So, dapat kompleto ka. Alam mo lahat ng details bago ka umalis. Kung barkada kayo, tas first time mo umalis, alamin mo lahat ng details sa kaibigan mo, hindi yung tuturo mo yung kaibigan mo yung may alam. Dapat alam mo rin. Dapat ikaw mismo ang makasagot kasi isa-isa lang naman kayo pag tinawag dyan eh. Yes. Diba? Sumagot ka ng diretso, saka maayos. Kailangan convincing ka eh. Hindi man convincing. Dapat totoo ka. Kailangan confident ka. Sorry. So, alam mo dapat yung sinasabi mo. Dapat confident ka kasi once na kinabahan ka or kasi syempre tayo parang pag feeling mo kinabahan may tinatago. Oo. So, minsan kailangan mo daanin sa lakas ng loob. Tsaka kung wala ka naman talagang gagawing masama, bakit ka naman matatakot? So, be confident. Just be yourself and be confident. Pero para sure din, kung first time traveler ka, magdala ka na ng backup mga documents mo. Example, COE mo, dalin mo na para alam nila na nag-work ka. Diba? Usually COE ID pag first time yan. Medyo bank certificate. Hindi naman siya hinihingi pero dalin mo lang para sure. Para sure.
Bank certificate, no, I don't Wala think naman. so. Pero baka pabukas yung app, just in case. Pero kung meron ka, wala Oo. namang mawala. Papel lang naman yan. Oo. Yeah. Dali mo na yung mga kailangan mong dalhin. Valid ID ng pinapasukan mong kumpanya. Oo, tama. Diba? Importante yung backup. In don'ts naman, yun nga, binabanggit natin. Huwag kayo Diba? kabahan. Kayo kabahan, relax lang kayo para at least hindi mukhang kaduda-duda eh. Diba? And also, ito huwag kayong mag-bomb joke. May nabasa ako sa Facebook kanina. Kahapon Grabe. yata. Oo, basta parang Yeah. 3 sila na offload. Kasi nag-bomb joke. Guys, bawal yun. ano na yung 2026 na ngayon, okay? Hindi yun funny, Hindi yun- kahit sana, kahit na international or local travel, wag nyo gagawin Hindi yun funny. At saka, hindi lang naman yun sa airport yung joke na yun. Kahit sa mall, Exactly. kahit saan ka pumunta in public place at nag-joke ka ng ganun, talaga naman, Oo, may kalalagyan ka. Anything na magiging, alam mo yun, maaalangan yung mga tao or may sense of danger, Yeah. iwasan natin yung mga, di ba, ganung bagay. Oh, wag kayong magjo-joke ng ganun. It's not good. And, nilagay nyo lang sa kapahamakan yung sarili nyo. Exactly. So, don't do that. It's not funny. And ayun, katulad no, nasayang lang lahat. Sayang syempre, pinagplanuhan mo yun, di ba? Ginastosan mo yun. Excited ka dun kung ano man. Tapos dahil lang sa ganun, Yeah. dali Diba? ka. Ito rin, huwag kayong mag-away-away Alam mo, huwag kayong magsuntukan sa airport. Oo. Naman naman, din ako ganyan eh. Talaga. Wow, yung nagsuntukan sila. Nagsuntukan sila. Last week yata yun. Sabay-sabay sila na offload. Oo. Yun. So, iwasan nila ng maging mature na tayo. Tsaka, isa pa is, huwag kayong magbigay ng maling information. Oo. Diba? Huwag kayong... Kung ano na yung totoo, yun lang ano yun. Huwag kayong magbigay ng maling information at tsaka, huwag din naman sobra-sobra yung bigay nyo na hindi naman tinatanong, sinasabi nyo. So, medyo parang, hindi ko naman yan tinanong. Kung ano lang Medyo yung kaduda-duda nila. yung mga ganong bagay. Minsan, So, kung ano yung tinanong sa'yo, saan ka pupunta? Di, sabihin mo kung saan ka pupunta. Anong gagawin mo doon? Sabihin mo rin kung ano gagawin mo. Hanggang Tatravel lang kailan ako. ka? Babalik ako after 1 week. Diba? So, ganun lang naman. Simple lang. Di naman yan yung talambuhay mo eh. Oo. Ito rin. Pagdating sa immigration, tip lang. Siguraduhin mo na, halimbawa, grupo kayo. Nabasa ko rin sa Facebook last time. 3 days ago. Bago ka pumunta doon, siguraduhin mo may enough budget ka. Or bayad mo na yung mga utang nyo kasi baka mangyari sa Facebook. Nagta-travel sila, sinwipe yung kaibigan niya yung nagbayad lahat. Usapan nila bago umalis, babayaran nila yung kaibigan Isang friend nila. nila. Tapos yung isang friend lang yung nagbayad. Oo, so ilan sila, hindi siya nagbayad. O ang ending, Sinumbong niya sinumbong yung kaibigan niya sa immigration. Wala po ano yan. Wala di po pa dalang pera, hindi pa yeah. nagbabayad. So, kasi yung budget niya is nakadepende dun sa mga bayad ng mga friends Yes, niya. exactly. So, yun yung gagamitin niyang fund para dun sa maging kupa. trip. Oo. So, ngayon, hindi siya binayaran ng ibang friends niya. Ang nagbayad lang is yung isang friend niya. So, sila lang dalawa yung natuloy dun sa trip. Huwag kang magta-travel. Huwag kang mangutang kung magta-travel ka Oo, lang din. kung di nyo naman pala babayaran. So, or di kaya ng kapasidad mo. oo, dadating naman yung time na para sa'yo, kung hindi pa kaya, hintayin mo lang. Kaysa naman pinilit mo, tas utang, hindi siya nakakasaya. Tas nakakahiya din doon sa inutangan mo na umaalis ka, tapos yung... wala kang tas di mo binayaran yung ano mo. Diba? So, kung magta-travel kayo, let's wait for the right time na lang. Oo. And syempre, dahil nga dun sa bagay na yan, next naman is about money and payments. Yeah. Pagdating sa ibang bansa, yung dues natin, bring multiple payment option. Wag lang cash. Wag ka lang mag-rely sa card. Magdala ka rin ng cash. Or diba? wag din naman cash. Kasi unlike China, wag ka lang naman mag-rely sa cash kasi puro card or combination ng QR gawin mo. payments naman sila. I-research mo ano yung mga payment options dun sa ano. Oo. Like example, pag nagpunta ka ng ibang bansa, let's say Japan, may dala kaming yen. I mean, doon, nag-withdraw kami ng yen. No, yeah, nagwi-withdraw kami. Ng yen doon, tapos may card din kami. Diba? So, kami pala, hindi kami nagpapapalit dito. Oh, yes. Yun pala yung isa sa amin. Ito sa amin, ito yung nag-work sa amin. So, hindi kami nagpapapalit ng pera dito or hindi rin kami nagpapapalit ng pera doon. Hindi kami nagmamoney changer doon sa doon. bansa na pupuntahan namin. Ang mas
ginagawa namin is nagwi-withdraw kami ng pera sa ATM. Oo, sa ATM or sa Yeah. GCash card. Oo. Kasi mas mababa naman yung foreign Oo. exchange. Parang dun, eh. ngayon nga sa GCash card yata, walang convenience. Walang convenience fee, di ba? Oo. So, Plus, ayun. So, mas mura, syempre. i-check mo lang yung mga And logo mas dun. mababa yung rate sa GCash. Correct. At i-check mo lang yung mga logo dun sa ATM mo para malaman mo kung meron din dun sa mga ATM. Oo. Yung mga dun. Mastercard, Banknet pala yun. Oo, at Banknet, syempre, kung may Mastercard. plano ka mag-withdraw gamit yung ATM mo, itawag mo muna sa bangko. To, bago ka umalis, advise mo yung bangko mo na gagamit ka ng international withdrawal. Oo, kasi baka mamaya ma-flag as fraud naman. Yes. And also, para sabihin mo rin, alam kung gaano kakatagal, para at least ma-flag din sila na lumampas na yung time na bumalik ka pero parang may mga transactions pa rin na pumapasok. So, yun, para lang iwas fraud. Kasi baka mamaya bigla naman ilak nila yung card mo, di ba? Habang Tapos nandun. hindi mo nasabi. So, yun lang naman yun. Less hassle lang. Exactly. And syempre, yun din, pwede nyo gawin is i-track nyo yung daily expenses nyo habang nandun para di kayo alam mo yun, mabigla na, ay putya, wala na Laki kami na pala budget. ng ginusto ko Oo. today. Oo. Kami, ginagawa namin ni Bal, pag nandun na kami sa travel namin, sa particular place, meron kaming parang dedicated budget na yun lang yung revolving fund namin na paikutin namin. Pero ano naman siya, pag yung mga unang-unang araw pa, maaga-aga pa, hindi kami nagsusplurge agad. Kapag yung medyo, parang ang dami pa natin pera, Bal. Tinitignan muna namin. Parang sobrang nagtitipid na tayo. Pinapakiramdaman muna kasi natin. Oo, yung gastos. Kasi baka mamaya magipit naman kami at the end of the trip. So, mas mahirap naman yun. Mas madalas din man natin naubos eh. Oo. Kasi, alam mo naman, kahit saan lang kami kumain. Oo, or kung basta ano man. may makita lang kami, oh shit, parang ang sarap na. Go. Exactly. Yan O don'ts naman, don't exchange all money sa airport. Ito don't talaga kasi ang taas ng rate sa airport. Sobrang taas. So, try nyo, yung wag muna dun sa may loob. Diba? Try nyo din lumabas. Oo, kung gusto nyo magpapalit. Wala nang masama. Oo, pero try nyo muna lumabas muna kayo outside the airport or yung sa may mga tawag doon sa may mga katulad sa Bangkok sa may train station sa baba sa basement doon pa yung palitan na mas mura kasi doon sa airport sa taas ang taas pa ng rate compared doon sa baba. So kung magpapalit kayo near the airport or yung sa may train station na wag mismo doon sa airport kasi mahal talaga. Ito rin pala dagdag ko lang sa dus. Pwede nyo rin gawin kung halimbawang mas gusto nyo sobrang safe. Magdala ka kung kaya mo magdala ng dollars. Dala ka ng dollars kasi universal naman yun. Pwede mo ipapalit. Huwag ka na magdala ng sobrang daming peso. Oo. Kasi di mo naman basta-basta magagamit. And talo ka rin sa palitan pagdating doon. Tama. Diba? So, yun yung mga parang do's and don'ts namin when it comes to monies and payments. Okay? Siyempre, nandun ka na. Pera ka na. Pinaka-importanting dapat meron ka, internet. Oo. So, kami kasi ni Bal, nakalock naman yung mga phones namin. So, Wi-Fi yung gamit namin. Wi-Fi. So, yun yung mas effective sa amin. Though, china-charge lang siya, pero yun yung nag-work sa amin eh. Kasi maraming connections naman na, and then, unlimited naman yung yung iba unlimited, pero iba parang may 10 gig cap naman siya. May capping. Oo. Pero kasi kung ilang araw ka lang naman, sulit naman siya, lalo na kung maraming device na ka-connect. And usually, ginagamit na eSIM. eSIM, yes. Yun. Hindi pa namin na-try yung eSIM kasi nga nakalock yung phones namin. Pero sa iba, nag-work siya. Pero yun nga lang, the tricky part is kapag sa phone mo, madaling malobat. Kasi gagamit ka ng data. So, yun. Well, bala kayo kung paano nyo diskartehan. So, less hassle lang talaga yung eSIM kasi yung phone mo lang yung i-charge. Kasi unlike Wi-Fi, you will charge mo rin yung Wi-Fi. Though sometimes naman kasi yung mga Wi-Fi, may kasamang power bank. Yes, correct. Yeah. So, nagagamit pa nga namin sa phone namin yung power bank. Ano rin, yung mga Wi-Fi naman, whether Wi-Fi or eSIM, pwede yan, available yan sa mga apps na meron tayo, sa Klook or sa Agoda. Magagamit nyo yan, makakapag-search kayo. At pwede nyo gamitin yung code namin or yung affiliate link namin. Saka meron kami nalaman na bago, pero hindi pa namin pwede. I-share namin sa susunod. And yun. And syempre, merong mga offline maps. So, importante. Navigation. Oo, kasi syempre, unfamiliar territory yun sa'yo eh. Diba? First time mo dun. And
hindi naman mga Pinoy yung mga nandun. So, lalo kung Oo. halimbawang di sila English-speaking country, di ba? So, yun. Mostly, gumagana naman yung Google Maps. Oo. But, there are countries na hindi. So, like, Korea, Naver Never. Maps, yung ginagamit nila. And sa China, meron ding iba. Nakalimutan ko lang. China map. Pero yun, merong iba. I-search nyo kung ano yung app na gumagana doon sa country na yun. Kasi, like, Google Maps sa Korean yung ginamit, hindi siya gagana. Hindi siya accurate eh. No, as in, wala kang, Oo. wala talaga. Hindi ka niya matutulungan when it comes to transportation. So, something like that. And then, another one is Google Translate. Yan, tama. Go. Pinakamagandang na imbento ng Oo. tao ngayon is yung Google Translate. Mm-mm. Kasi kaya mo nang makipag-usap Kahit dahil lang magkaibang language. O, limbawa, i-record mo lang. Tapos Mm. papabasa mo sa... Sabihin mo lang, kung tapos nasaan. babasahin niya or ta-translate niya into Makakapag-usap that. na kayo eh. Oo, nangyari sa amin yun sa Japan. Nakipag-chismisan si Bal sa taxi driver. Tapos yun yung usap Oo, nila. usap namin. Yan, nagchichismisan sila na yun yung gamit. And also, not just like that. Sa mga, paano ba, bibili ka sa restaurant, yung menu, walang English, Pwede mong scan. pwede mong scan, tapos mababasa niya na. And also, syempre, sa pagbibili ka sa convenience store, meron yung, malalaman mo kung ano yung ingredients. Hindi natawa ako, naalala ko kinakwento mo. Ipinag-usapan natin kanina yung comment mo dun sa Can This Love Be Translated? Pinag-usap yung hapon, Oo, hero sa kayong bida. Eto, Tas hindi sila nagsushoot. Di sila nagsushoot, di sila magkaintindihan. Tapos nakita lang sila somewhere. Sorry, ni-spoil namin. Para sabi namin, ba't di ba sila Oo. nag-translate? Baka wala sila internet. Ganun. Baka Samantalang ganun. dun sa episode 1, papago yung gamit niya. Tapos, pwede na sila mag-usap dun. Anyway, so... May loophole yan. Oo, may loophole dun. At syempre, may mga apps ka. Importante yung binabanggit namin ni Val. Google. Magdala ka ng extra power bank. Oo, power bank talaga is the key. And sometimes, universal adapter. Yun, kasi yung magkakaiba tayo saksakan. ng saksakan. So, Para yan. hindi ka na bumili dun. Safety na yun. Pero yun nga, power bank, sobrang halaga ng power bank. Oo. Sabi ko kay Basta Bal, alam mo lang kung saan mo ilalagay yung power bank kasi pinagbabawal yun sa check-in baggage, Oo, diba? dapat hand carry Hand siya. carry mo. Tsaka, Kamag na lang sobrang laki. meron na rin mga countries na may certain batteries silang hinahanap. May MAH na hinahanap. Pati batteries, parang hindi ko alam kung lithium, mga ba yung lithium, bawal. yung mga Samsung nun, pinagbawal di ba? Oo, parang ganun. May certain batteries sila na bawal dun sa power bank. So, Exactly. baka ma-confiscate lang siya. Kasi nga, baka makasunog ka pa. Oo. So, ayun, just to be safe, ang power bank ay dapat nasa hand carry na po. Wala na po siya sa check-in dahil bawal na po yun. Yes. Also, in don'ts naman, huwag kang mag-rely lang sa public wifi. O may mga free public wifi. Pero, Di rin safe di rin safe yan. Di Malay safe mo, yan. bigla, nasa ibang bansa ka malay mo, biglang ma-hack totally yung cellphone mo, di ba? Mga details mo doon, yung bank account mo, whatsoever. And also, syempre, yung public wifi, may certain lugar lang yan eh. Oo, correct. Hindi naman yan yung buong area, naka-wifi. Tama. Diba? So, syempre, yun nga, mag-backup ka ng mga importanteng files sa phone mo. Diba? Kung may extra ang phone, much better. Pero, ano lang naman yan. Yun naman ay more on mga documents. Yes. So, mas safe if may Google Drive para pwede mo buksan anywhere. Yeah. So, syempre, that's about connectivity. Next naman, nakapag-connect ka na, nandun ka na. Yung culture naman dun, safety and behavior ng mga tao. Diba? Alamin mo mabuti. Importante sa douche, alamin mo kung ano yung traditions nila, yung mga customs nila, mga batas nila, alamin culture, mo. Diba? Culture nila, importante kasi baka mamaya, alam mo yun, makukulture siya ka dahil hindi naman sila dito lumaki sa Pilipinas. Iba yung kultura na meron sila. Iba yung pananaw na meron sila. Iba yung ginagawa nila. Iba yung nakalakihan nila. Iba yung nakalakihan nila. So, for example, yun nga, syempre, Japan ang ating mga reference talaga. So, for example, nagpunta ka ng Japan tapos nag-cellphone ka ng malakas yung volume. Hindi yun ang culture nila. Diba? So, dapat alamin mo. So, be respectful sa kanila kasi bansa nila yun. Yes. Tayo ay nakikipunta lang. nakikigala lang sa kanila. So, nakikisama lang tayo. So, tayo ay maging respectful sa mga tao at sa bansa na yun. Tsaka, huwag kayo basta-basta magtatapon ng basura. Ito naman, kahit sa Pilipinas, please lang. Tama, correct. Tapon nyo sa tamang tapunan ang mga basura. Ano pa?
Tawag dito, yun, halimbawa, kumain ka sa restaurant sa Japan, nagbigay ka ng tip kasi natuwa ka sa waiter. Oo. Bawal yun. Bawal yun Dito sa sa atin Japan. pwede. Oo, sa Japan. Pero may countries na pwede naman yun, like sa Vietnam. Taiwan. Oo, pwede yun. Pero sa Japan, yun, medyo marami silang mga kakaibang, hindi, not kakaiba, medyo marami silang hindi natin nakasanayan na ginagawa na hindi sila sanay ng ganun. So, be careful na lang and mag-search kayo ng mga bagay-bagay na yun. At syempre, importante rin, since nandun ka, first time mo, okay lang naman na mag-aral ka na kahit yung mga basic phrases nila. Oh, Good importante morning, yung mga ganun hello nila, at saka hello, thank you. konnichiwa, Thank you talaga. sheshe, Oo. ano yun, arigato gozaimasu. Oo. Ganun. O, importante para kahit papano. Alam naman Kamsahamnida. nila turista ka eh. Pero yung marinig nila yung sinasabi mo, yung phrases nila, Oo. ay malaking tulong yun for them. Diba? Kasi Mas ma-appreciate ka nila. naintindihan ka nila eh. But syempre, kung nandun ka rin sa ibang bansa, yes, there are countries na very safe, pero wag ka rin masyado mag-rely lang dun sa naisip mo, ay, sobrang safe dito. Always stay aware sa surroundings mo. Tama. Diba? Always be vigilant din, diba? So, para lang din sa safety mo. Tama. Diba? And don'ts naman, again, binanggit ni Bal, wag mo disrespect yung mga rules nila, kahit yung mga small ones, yung maglalakas ka ng volume, magtatapon ka sa basura, etc. Ay sa kung saan-saan. Tatawid ng kahit nakastop pa. Tatawid ng kahit nakastop pa, parang dito sa Pilipinas. 'Di ba? So, wag mong i-assume na parang nandito ka lang din sa, alam mo yun, You're sa in kung a saan different country. Meron tayong iba't ibang kultura. So, please be mindful and respectful about that. Correct. So, syempre, after nun, yung experience na. 'Di ba? Na-experience mo na yung paglalakad doon, yung pagmamasyal, o kung ano man pagkain, pag-enjoy na masarap na pagkain. Dus naman, siguro, always stay in the moment. Oo. 'Di ba? Parang, syempre bago pumunta doon, may pinlano kang itinerary. yes. Hindi lahat yon nasusunod. Exactly. And that's okay. Yup. And that's okay. And syempre, ang pag-travel naman, wag yung, dahil gusto mo mapuntahan lahat ng itinerary mo, Pipilitin mo. Sasagarin mo. na napagod ka na, hindi ka na nag-enjoy. Exactly. So, namnamin mo yung moment na nandun ka kasi hindi ka palaging nandun. Tama. So, Okay lang magkamali sa itinerary. Okay lang. na Walang hindi mo problema dyan. mapuntan lahat, okay Walang lang problema yun. dyan. 'Di ba? Ang importante, naramdaman ng puso mo, naramdaman ng isip mo, yun yung mahalaga doon. Yun yung tatatak sa puso't isip mo. Kasi unlike naman yung pinilit mo lahat ng itinerary tas napagod ka. So ang naalala mo is pagod ako diyan. Tama. Unlike sa naalala mo yung kumain kami sa ganito, grabe Iba yung sobrang pakiramdam sarap. eh. Tapos kami, tumambay kami sa isang park, ganta. Tapos tumunganga pinanood lang lang kami. namin yung mga taong naglalakad. So, iba yung ganun eh. Tama. Wala namang problema. Let's say kami, content creator kami. So, nagsi-cellphone kami, nagvi-video kami. Diba? Pero hindi kami yung all the time nakaganon eh. Parang, ginagawa namin, may certain time lang kami na magaganon. Then, after a while, wala, enjoy na lang namin kung Parang, ano for example, pagdating doon, picture, video, picture, ganyan. Tapos stop na. Para mas ma-enjoy namin yung memory, 'di ba? Yung core memory na na-experience namin na nandun. Ganun din sana sa atin, 'di ba? First time mo. Gusto mo i-document, walang problema doon. Basta siguraduhin mo, everything. ang pinakamahalaga doon, maramdaman ng sarili mo yung saya na nandun ka sa bagay, sa lugar na pinapangarap mo. 'Di ba? Tama. Iba yung may photographic memory. Di ba? Yung ganun. Yung heartfelt memory, importante. Iba yung naramdaman mo. Tama. So, just enjoy the moment. Stay within the moment. Di ba? Photograph it with your eyes. Di ba? Oo. Hindi yung buong itinerary or hindi yung buong travel mo perfect. Yes. Expect mistakes. Oo. Merong mistakes, pero that will lead you to the best adventure of your life. Parang ganun. Yan yung mga masayang kwento na pag binalik-balik ko, ay, naiwanan kami ng tren. Ay, nagkamali kami, meron kami nakausap na ganito. Ito yung nakainan namin, said na yun. Pero napunta kami dito sa lugar na yun, pero sobrang ganda.
So, Exactly. something like that. Meron naman yun na kapalit kung ano man yung nangyari na yun. Tama. And syempre, don'ts naman, syempre, nagre-research ka, ito yung mga napuntahan mo, tapos ito naman yung napuntahan ng iba, Ito yung na-experience mo. ito yung na-experience nila, tapos mako-compare mo. Ito guys, we all have different experiences pagdating sa travel. Medyo related lang siguro dahil sa yung napuntahan nating lugar, pero iba yung experience na yan sa sarili mo. So, Magkakaiba tayo ng nararamdaman. tama. So, do not compare your trip to others, especially nakikita mo sa online. Your diba? trip will always be special. Tama. It will always be extra special. Oo, Lalo kasi kung ma-enjoy pinaghirapan, pinag-ipunan mo Tama. yun. So, lahat ng ginawa mo doon ay special kasi lahat yon ay galing sa paghihirap mo. Tama. At hindi mo ninakaw. Tama. Diba? So, yun. Don't overschedule every minute. Wag yung, 10:45, dapat nandito na Oo, tayo. parang tour guide. 12:10, dapat Parang- nandito tayo. No. Para tour guide Enjoy yan. the moment. Oo. Pwede nyo lang yan gawin kapag nasa tour kayo. Oo. Pero kung wala kayo sa tour, enjoyin nyo lang. Tama. Kasi parang iba talaga yung feeling eh. Yung hindi mo siya ma-explain eh. Pag nandun ka na at na-experience mo, dun mo lang masasabi sa sarili mo na, ay, ang sarap Sarap. pala nung ginawa ko. Diba? Yung pagkain, enjoyin mo, kainin mo mabuti. Namnamin mo. Namnamin mo, hindi yung parang pinicturean mo lang, okay na yan. Tama. Whatsoever, Yes. diba? So, sayang eh, kasi, again, hindi ka palaging nandoon. Hindi ka araw-araw nandun. So, enjoy the moment. Seize the moment. Tama. So, meron ka pa dagdag? So far, wala na. So far, wala na. So, yun lang yung mga parang ilan sa mga Tingin namin. na do's and don'ts Yeah. para sa mga first-time travelers. So, kung may It's na-miss out 2026. kami, yes, comment lang kayo. Comment nyo. And yeah, pag-usapan natin yan. At syempre, para mas makatulong tayo, you can watch our travel videos, travel content sa YouTube, sa Yeah. Instagram, sa Somehow, Facebook, yeah. sa TikTok. Follow nyo na rin kami para at least, 'di ba, magtulungan tayo. Ano pa yung mga Oo. pwede nyong i-share sa amin at i-share din namin sa inyo. Yes. And also, don't forget our discount codes kasi makakatulong yan sa inyo at makakatulong din sa amin para makapag-share pa kami ng more travel Yes, tips and tama. Tulungan finds. tayo, 'di ba? So, yan. Don't forget our Klook discount code. So, meron lang changes dyan. Pinost na namin yan sa Mhm. Facebook, IG, TikTok namin kung ano Tama. yung mga changes na yon. So, don't forget, you can still use our Klook discount code, the Balsters. And also, ilalagay namin yung link. Doon na yung Yeah. mga affiliate link Oy, namin. please, gamitin niyo yung affiliate link namin kasi Malaking tulong din doon yan na sa kami amin. kikita eh. Sige na, so gamitin niyo na yan. So yan, ilalagay ko na lang sa description, sa comments and everything. Yan, wag niyong kalimutan yon. And then, of course, sa Agoda, we still have the discount codes. Yup. So for the hotels, you can get up to 10% discount. You can use our Agoda hotel code. Balster Agoda. And also, pag mga activities, so sa Agoda, may Meron discount din? yung mga activities up to 5. 3 yata. Nakalimutan Oh. ko. Basta. Basta yun, meron discount code sa Klook, kaya 3% yata. So, sa Agoda Agoda. pala. So, Yung don't code forget namin. our Agoda activities para kung kukuha kayo ng activities, merong discount. Our Agoda discount Activities. code. Yes. Agoda Balster. Baliktarin nyo lang. So, yan. For activities, travel essentials, yan. Yun, pwede nyo gamitin yung Agoda Balster. And Tama. of course, for hotels, Balster Agoda. Yan. So, ayan. And don't forget to follow us on our socials. Yan. Tama. Facebook, Guys, para lumaki ang Instagram, community natin. TikTok, YouTube, lahat yan at The Balsters. And of course, dito sa Spotify, Baltrip, ang kwentuang bawal mabad trip. And guys, we're very happy kasi and we're very grateful sa inyo kasi naka 1 year na ang The Balsters. Yes. Iba nga yung buwan. And asahan nyo, ito pa lang yung simula. At pagbubutihan pa namin lalo. Salamat sa mga suporta nyo, sa mga suggestions nyo, di ba? Feel free na mag-suggest pa lalo kung ano pa yung mga pwede nating gawin. Gawin at syempre hindi lang gawin, pati improve. Yun, tama. So again, before we close, yung first trip mo, obviously, it won't be perfect, pero you can make it memorable. Yes. Diba? Yung mga mistakes na magagawa mo along the way, okay lang yan. Importante dun, yung learning, yung growth, diba? Yung progress mo. Kasi yung first trip mo, it will be your first of the many adventures Yes. pa.
Umpisa pa lang yan. Tama, na pwedeng mangyari sa'yo. Yes. Diba? So, cherish the moment, guys, and always be thankful, diba? Dun sa mga biyayang nakukuha natin, diba? Galing kay, ano yun? Pusa. Yung pusa. Galing kay Lord, diba? So, malaking tulong yun kaya tayo nakapag-travel. Yes. So, kayo guys, ano pa yung mga bagay na medyo kinakabahan kayo sa first international trip nyo? You can comment, At diba? kung may mga question kayo para sa first international trip nyo, comment down below lang din. Tama. So, I guess, si Pussycat. Oy! Ay, nako po! Hindi mo ba nalagyan? Nilagyan ko umakit sa sakyan, umakit sa gilid. Anyway, so, bago yan, Sorry, ikaw mamaya. namin to. Kaya nga eh. So, this is Val Luis, And I'm Bal Julius, and we are, the Busters. so, this is Val Trip, ang kwentuhang, Bawal mabad trip. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo, guys. At and enjoy your first international trip. congrats sa inyong lahat. Yun Bye. lang. Maraming salamat. Bye! Bye!